Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa oras po na ito na tayo po ay may pagkakataon na magpuri, magpasalamat sa Panginoon at saglit na mag-aral ng Kanya po mga salita para sa araw na ito upang kamtan natin yung kalakasan na nagmumula po sa salita ng Panginoon at sa Kanya pong presensya. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras po na ito. Hallelujah. 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 Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga nyo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghawakan ko. Mamamalagi sa kalinga nyo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan nyo, Ama. Itataas ang ngalan nyo, Ama. Itataas ang ngalan nyo, Ama. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord. We want to honor you today, oh Father. Nais namin kayo itaas, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan.
Kayo'y tunay na dakila, kayo'y tunay na mapagmahal. Higit na inyong kakayahan, higit na inyong pag-ibig, higit na inyong pagmamahal sa amin. Higit na inyong katapatan, Panginoon, kahit na sino pa man, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Purihin kayo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Patuloy na ang presensya po ninyo, pagsama po ninyo, ay maranasan ng bawat isa sa umaga po na ito. Niling ko po ang pagkilos po ninyo habang kami nagbabasa na inyong mga salita. Paunawa po ito sa amin, Panginoon, at magkaroon ito, Panginoon, ng kapangyarihan sa aming buhay upang patuloy kaming sumunod sa inyong pong kalooban. Salamat po, Ama. Nupuri po namin kayo sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa umaga po na ito. Purihin po ang Panginoon. Basahin po natin salita ng Diyos sa Lucas chapter 4. Lucas chapter 4 verse 16. Dito po sa Lucas chapter 4 verse 16 hanggang sa sumusunod po. Umuwi si Jesus sa Nazaret, sa bayang kinalakihan niya, at katulad na nakaugalian niya, pumunta siya sa bahay-sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. So, ang Panginoon po ay naka-assign para magbasa. Binigay sa kanya aklat ni Propeta Isaias, binuksan niya iyon at binasa ang talatang nagsasabi, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila, at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi, at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Pagkatapos, ibinalot ni Jesus ang kasulatan at sinauli sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya lahat ng naroon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo." Hallelujah. Ako ay namamangha, amazed sa pangyayari po na ito. At lubos na umiiyak sa kagalakan yung aking puso ng isang araw nung aking pong binabasa ito. Talagang tunay na, and the Word was made flesh. Talagang tunay na yung mga propeta ng Panginoon na narinig nila sa Espiritu, narinig nila, nakita nila ang kalwalatian ng Panginoong Yesus, ay dumating na nga yung araw ng manlilikha ay dumating sa mundo upang iligtas tayo at bigyan tayo ng mas maayos na buhay at katatayuan sa harapan ng Panginoon, ng Ama. Sabi sa verse 18, "The Spirit of the Lord is on me." Praise God. Talagang sa panimula pa lang ng paglilingkod ng Panginoon, ang Espiritu niya, the Holy Spirit. Naalala ko tuloy, sa Isaiah din po, binabanggit. Isaiah chapter 30, verse 1. Nasa ESV version po ako, sa King James nababasa din, ang pagsaway ng Panginoon sa Israel. Isaiah chapter 30 verse 1, sabi dito sa ESV version po, "Stubborn children, declares the Lord, who carry out a plan but not mine, who make an alliance but not of my spirit, that they may add sin
to sin. Napakaganda dito po sa ESV version. Na kayo, mga matitigas ang ulong mga anak, who carry out plan. Gumagawa kayo ng plano pero hindi, may tinutupad kayo na plano pero hindi yung plano ko. Who make an alliance. Nakikipagkampihan kayo pero hindi sa aking espiritu. Kasi makikita po natin sa verse 2, who set out to go down to Egypt. Doon ang takbuhan ng mga tao. Hindi ang Panginoon, hindi niya inire-represent na naririto ako sa kapangyarihan ng bansang Ehipto. Ako po ay sugo. Sumasa akin ang basbas ng pamumuno ng mundo. Hindi. Sabi ng Panginoon, the Spirit of the Lord is on me. Make an alliance with the Holy Spirit. Because pagka tayo ay nakiisa sa pagkilos ng Espiritu, He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Pagka usod po tayo sa Lucas chapter 4 pa rin po. Dito po tayo sa verse 38. Sa verse 31, nagsimula nang magpalayas ang Panginoon ng masasamang espiritu. Dito sa verse 38, mas marami pa ang gumaling. 38, umalis si Jesus sa bahay-sambahan ng mga Hudyo at pumunta sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanang babae ni Simon, kaya nakiusap sila. Sabi niya, nakiusap sila kay Jesus na pagalingin ito. Kahit yung lagnat po, may kakayahan natin, Panginoon. Nilapitan ni Jesus ang mga may sakit at inutusang maalis ang lagnat. At nawala ito. Sabi sa English rebuke the fever. Kinausap yung lagnat na, oy lagnat, lumayas ka sa katawan ng tao na ito. Lagnat, mawala sa katawan ng tao na ito. Ni-rebuke yung lagnat at nawala ito. Makita natin yung authority ng Panginoon. Yung kanyang kapangyarihan sa kanyang bibig na nananalaytay sa kanyang bibig. Lahat ng bagay sumusunod sa kanya. Siya ang Panginoon. Amen. Noon din ay bumangon ang babae at pinagsilbihan sila ni Jesus. Instant healing. Ibang klase yung kapangyarihan na daladala ng Panginoon. Dahil sumasa kanya Espiritu ng Diyos. Verse 40. Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit. Sari-sari ang mga sakit nila. Ipinatong ni Jesus ang kamay niya sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Diyan makikita po natin yung desperation talaga ng mga tao. Naniniwala ko ng evangelism, base sa akin po nakita sa salita ng Panginoon, ay hindi ganong kahirap kapag ang pagsama ng banal na espiritu ay talagang evident sa mga lingkod niya. So, kailangan pag-aralan natin yung buhay ng ating Panginoong Jesus. Kailangan makiisa tayo sa Espiritu ng Diyos talaga. Meron tayong mga pagkakataon na tayo ang humahayo sa kanila. Pero pagka talagang yung kapangyarihan, yung liwanag na lumalabas sa atin, ay makapag-iimbita ito na maraming mga tao upang patunayan, una, ang pag-ibig po ng Panginoon. Maraming bagay na pwede po natin ibigay sa mga tao. Number 1 na po dito yung pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Yun yung pinakauna, mahalaga yun. Na pinakaunang matanggap ng isang tao po yung kaligtasan.
pangangaral ng katotohanan para to represent the kingdom of God. No? Na mga tao, mga kapatid, kahit na kayo gano'n ka masama, minamahal tayo ng Panginoon po simula pa nung una. Hindi nang tayo makasalanan pa, iniibig ka ng Panginoon. Nag-provide siya ng paraan kung saan mapapatawad na iyong kasalanan. No, yung pangangaral po natin ng katotohanan ay pinakamaganda na maibahagi natin. Yung pagbibigay natin ng mabubuting gawa, pag-abot ng tinapay o ng tulong, no, pagsasakripisyo, at paggawa ng mabuting bagay na napapapurihan ng Diyos Ama sa langit. Pero iba din ang dating pagka ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kumikilos sa kanyang mga lingkod. Iba rin yung epekto sa community at maging sa buhay ng mga taong wala sa Panginoon. Nakita nila yung pagtugon. Nakikita kasi nila po yung connection ng langit at lupa na ang Diyos ay muling naririto na kumikilos sa kalagitnaan natin sa pamagitan ng kanyang lingkod, kanyang anak, ang atin pong Panginoong Jesus. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and power. Subukan ko nga po hanapin. Ano naman tayo? Acts chapter 10. Hanapin nga natin yan, ma. Anong verse ulit yun, ma? 30 plus. Sabi doon, 38. Sabi po dito, Gawa chapter 10 verse 38. How God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and power. And how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. Praise the Lord. Kapag tayo inanoint ng Ama, pagka inanoint ng Panginoon yung ministry na ipinagkatiwala niya sa atin, pagka inanoint ng Panginoon yung ating bibig, yung ating mga kamay, ng banal na Espiritu at kapangyarihan, talagang, grabe. And how He went around doing good, talagang makakapaglibot ka at saka magpunta po. Makakapagpunta. Makakagawa tayo ng mabuting bagay. Makakapagpagaling. Para patunayan yung authority ng kaharian ng Diyos. Nang palubog na yung araw, nasa Lucas chapter 4 verse 40 po ako. Nang palubog na araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit, sari-sari ang mga sakit nila. Ipinatong na Jesus sa mga kamay niya sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Pinalabas din niya masamang espiritu mula sa maraming mga tao. Mahirap makadetect ng evil spirit. Madaling ma-detect yung evil spirit pagka isang lalaki o isang babae gumagawa ng kasalanan. Pwede nating masabi na may masamang espiritu sa bata na yan. Siguro may masamang espiritu kumikilos sa bata na yan, sa lalaki na yan, sa babae na yan. Siguro, pagka may nag-aaway, may kaguluhan, may masamang espiritu dito. Madali natin malaman o ma-indicate na merong masamang espiritu. Pero pagka ang lumalabas doon sa bibig ng mga tao ay, Panginoon, hindi dapat mangyari ito sa inyo. Mamamatay ako sa kasama ninyo. Sabi ng Panginoon kay Pedro, ay, Satanas, dito ka lang sa aking likuran. Meron palang espiritu na kumikilos. Discerning of spirits. Kaya Panginoon, pinalayas niya yung mga masamang espiritu sa mga tao. At sabi diyan, pinalabas din niya masamang espiritu mula sa maraming tao. Habang lumalabas yung masamang espiritu, sumisigaw sila kay Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos! At hindi. Pero sinaway sila ni Jesus at pinatahimik dahil alam nilang siya ang Kristo. Ayaw ng Panginoon na purihin siya agad bilang Kristo dahil hindi pa tapos yung kanyang assignment. Makikita natin ito po na marahil ito yung naging basihan ng ating Apostol Pablo
kung bakit nung sumisigaw yung babae sa Acts chapter 16 na, Pablo, ito mga lingkod ng kataas-taasan. Lingkod ng kataas-taasan. Sabi ni Pablo, lumabas ka sa katawan ng tao na ito. Sa pangalan ni Jesus. Ayaw ng Panginoon ng kahit anong testimony mula sa masamang espiritu. Ayaw ng Panginoon. Hindi niya kailangan ng involvement ng karya ng kadiliman para magpatotoo para sa Kanya. Nandyan ang mga tao, nandyan si Pedro na magsasabi, Panginoon, sabi ng Panginoon, para sa inyo, sino ako para sa inyo? Sabi ni Pedro, kayo po ang anak ng kataas-taasang Diyos. Iyon ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mangyari mga bato ang magpuri. Gusto ng Panginoon, tayo ng mga anak niya, na magsambit ng papuri, parangal sa Kanya. Purihin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Sabi dito po sa pinatahimik niya yung masasama espiritu po. 42 kinaumagaan, maaga pa siyang umalis sa bayan at pumunta sa isang lugar. Hinahanap siya ng mga tao at na makita siya ay pinakausapang wag muna umalis sa bayan nila. Ganong katindi yung value. Ganong katindi yung power. Ganong katindi yung effectivity ng kanyang buhay nung naririto po siya sa lupa. Yung impact, yung kagalakan na dinadala pagka kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa Panginoon o sa isang tao, sa kanyang lingkod. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, kailangan ipakangaral ko rin ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan. Dahil ito ang dahilan kung bakit ako isinugo. Isang araw, nandito po kami ngayon sa Bacoor at kami nasa palengke ng Imus. Bigla ako napatigil sa aking paglalakad at naalala ko po itong verse na ito. Alam ko na mayroong mga Christian churches po doon. Pero bilang door of faith sa pagkilos ng Panginoon sa ating organization po, sabi ko, magkakaroon kaya tayong simbahan dito. Magpapadala kaya ang Panginoon na door of faith dito, malapit dito. Sabi, naalala ko ang Panginoon nagsasabi, kailangan ipangaral kong magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan. Mga door of faith churches. Naniniwala po ako sa huling panahon na ito po. Marami pang mga gawain ang mabubuksan in the name of Jesus. Marahil meron nakikinig sa atin ngayon po na tinatawag ka ng Panginoon. Magpasimula ka ng mag-Bible study. Sinabihan ka na yung pastor, magsimula ka ng humayo. Dalawin mo yung pamilya. Balikan mo sila. Magbukas tayo ng gawain po doon. Magbukas tayo ng church. Magpatayo tayo ng church. Hindi pa tapos ang pangaral. Kailangan ipangaral pa ang magandang balita sa iba pang mga bayan. Salamat sa Panginoon. Kaya patuloy siya nangaral sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo at Judea. Last verse po, John chapter 20, verse 21. At kung paano ang Panginoong Jesus daw ay sinugo ng ganoon. Sabi dito, muling sinabi ng Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. 20 verse 21. Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. As the Father sent me, I am sending you. Hallelujah. Kaya yung declaration ng ating Panginoong Jesus na binasa niya, that the Spirit of the Lord is upon me. Sumasakin ng Banal na Espiritu upang ipahayag sa mga tao man na malaya na sila, tapos ng kanilang kahirapan, tapos ng kanilang karamdaman, para ipangaral sa kanila mabuting balita. Hindi na lang yun sa Panginoon. Binigay sa atin ng Panginoon ng kanyang Espiritu upang mag-function ang church with power and
revelation from on high. Salamat sa Panginoon sa umaga po na ito. Kailangan natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Oh, Holy Spirit. Huwag niyo nga pong hayaan, Panginoon, na masumpungan namin ang aming pong mga sarili, nagtitiwala sa mga bagay, nagtitiwala sa mga tao. Bagkos ang nais namin makita, Panginoon, of us making your plan, doing your will, Lord, making an alliance with you, Holy Spirit. Pakipag-isa kami sa pagkilos po ninyo. Kung paano, sino mang isinilang sa Espiritu ay katulad ng hangin. Hindi alam kung saan papunta, hindi alam kung saan galing. Kaya nyo nga, Panginoon, sa pag-iip ng inyong pagkilos, Holy Spirit, ay makasabay kami, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Huwag kami tumulad sa mga alon na pinapadpad lang, Panginoon, kung saan sa aming mga pagdududa, Panginoon. Bagkus maging sigurado kami, Panginoon. In the name of Jesus. Tulungan niyo po bawat isa, Lord. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit, na kung kaming masasama ay marunong magkaloob ng mabuting bagay sa aming mga anak. Paano pa kaya ang inyong amang nasa langit ibibigay niya ang Santong Espiritu sa sino mang humihingi sa Kanya? Lord, kailangan namin kayo, Panginoon, sa uling panahon na ito. We need speed, we need power, Panginoon. Ang daming mga kapatid na naghihirap, ang daming mga kapatid, Panginoon, kulang sa katalinuhan, kulang sa kaalaman. Marami kami mga anak, Panginoon, na hanggang ngayon hindi pa nakakakilala sa inyo. May mga kamag-anak kami na hanggang ngayon parang hindi pa seryoso sa paglilingkod. Kailangan namin ang pagkilos ninyo, Holy Spirit. Marami kami mga sitwasyon, pero nakikita namin at inaamin namin, walang ibang makakatulong sa amin kundi ang Espiritu ninyo. Kaya Holy Spirit, kumilos po kayo sa loob namin, Panginoon. Kumilos po kayo sa aming pong church. Kumilos kayo sa aming pamilya. I declare the name of Jesus in every family. In every family, Panginoon, kumilos po kayo. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo mga salita. Nagpapaalala sa amin na ang pagkatawag namin sa inyo ay talagang higit at dakila sa anumang po, Panginoong misyon sa mundo na ito. Kaya tulungan niyo po ang inyo po mga anak na kami kumilos katulad ninyo, Panginoong Jesus. Ihanda niyo kami. I-prepare nyo kami, Panginoon, sa mas malawakan, Panginoon, pang pagkilos, Panginoon, sa pagsunod sa inyong kalooban. Salamat po, Ama. Tulungan niyo po ang bawat isang papasok sa kanilang work, sa kanilang school, magbubukas ang kanilang negosyo, patuloy na magbabantay ng kanilang pamilya. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Yung mga pupuntahan na gawain, na Bible study, mga pupuntahan, Panginoon, dadalawin ng mga tao, tulungan niyo po sila, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat po sa linggo na ito, Panginoon. Salamat ko po, saan naman po, dali na inyo po mga anak. Maitaas namin ang pangalan po ninyo sa aming buhay. Salamat po, Ama. Ingatan niyo rin po kami, Panginoon. Kalakasan ng pangangatawan, Panginoon. Naalala din namin sa inyo ay mga leaders, Panginoon. Ang Pastor Joseph, Panginoon. Tulungan niyo ang kanyang pangatawan, tulungan niyo po siya sa kanya pong paglilingkod sa Door of Faith at sa inyo, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, ang pagkilos po ninyo sa mga Bible School teachers at mga district supervisors. Patuloy na kayo magbigay kaaliwan, Panginoon, sa District 1 in the name of Jesus. Holy Spirit, patuloy niyo silang kausapin, patuloy niyo palakasin, Panginoon, ng buong District 1 organization. Hinihiling ko po, Panginoon, ang pagkilos po ninyo at ang pagsama po ninyo. Salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo sa araw na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord.
Tapos na po ang ating gawain. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.